Ang Geely kasi guys ay nag-start noong 1986 at ang founder po nito ay nagngangalang Li Shufu na galing din sa hirap. Nung simula, photographer po siya hanggang sa natutong gumawa ng refrigerator, hanggang sa nagkaroon na siya ng sarili niyang refrigerator company na binitawan niya rin at bumili ng isang naluluging motorcycle company na napalago niya. Pero hindi talaga motorcycle ang pangarap niya guys, kasi ang gusto niya makilala siya sa mundo ng automotive. At hindi lang basta-basta kotse, ang gusto niya luxury car. So katulad po ng mga typical Chinese company, nagtipid po si Mr. Li sa research and development. Ang ginawa niya po ay bumili siya ng isang Mercedes E280. Kinalas-kalas po niya ito para malaman ang sikreto. At nung sa tansya niya ay sapat na ang nalalaman niya, gumawa po siya ng isang prototype na tinawag niyang Geely No. 1. At dahil po sa kakulangan sa experience at saka sa research and development, ang ginawa niya pong Geely No. 1 ay umani ng sari-saring tintas. Pero okay lang yun kasi try pa lang naman. Si Thomas Edison nga na nag-imbento ng bombilya, 1,000 times daw na nag-fail bago naging successful ang bombilya na inimbento niya. Kaya naisip ni Mr. Li na siguro mas maganda kung hindi muna luxury car ang gagawin niya. Kaya Daihatsu Charade naman ang sunod na binili niya. At ganun din po ang ginawa niya, sinibak niya yung kotse para matutunan niya kung ano ang sikreto nito. At noong 1988 ay very proud niyang inintroduce ang gawa niya na hango sa Daihatsu Charade. At tinawag niya itong Haoqing, na ang ibig sabihin ay ambition. Toyota 1.8 po ang makina nito. Tapos guys, ayon po sa alamat, sa 100 cars na ginawa po ni Mr. Li ay wala pong bumili kahit isa. Kasi guys, halos kamukha din ito ng Daihatsu Charade. Kaya lang mas pangit ang pagkakagawa. At sa launching daw po ng kotse na ito ay iisang tao lang ang umattend. So sa buwisit po ni Mr. Li, kumuha daw ito ng pison at sinagasaan yung 100 cars. Pero guys, ahanga kayo dito kay Mr. Li kasi hindi siya sumuko. Inimprove niya pa rin itong Haoqing. At nung second time na i-launch niya ito ay mas maganda na, kaya meron ng mga bumili. In fact, naging successful po ito. At yung kinita niya dito ay naibili niya ng isa pang factory kung saan nakagawa sila ng iba pang model ng kotse. Year 2007 naman guys, nagkaroon ng matinding financial crisis sa US. At isa ang Ford sa mga company na tinamaan. Noong mga time na yun guys, pag-aari ng Ford ang Volvo. At dahil nga sa financial crisis, napilitan silang ibenta ito. At ang mapalad na nakabili nito ay si Mr. Li sa halagang $1.8 billion. Yan po ay nangyari noong March 2010. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ang Volvo ay isang Swedish car company. Medyo boring ang mga design ng Volvo, pero kilala ito sa pagiging matibay at mga matutuloy na kotse. Aktibo po sila sa racing. At dahil naging pag-aari na ng Geely ang Volvo, malaya na itong i-integrate ang technology ng Volvo sa Geely. 2016 na mag-launch ang Geely na galing sa design ng Volvo at tinawag itong Link 03. Nagkaroon po ito ng version na 7-speed dual clutch na tinawag namang 03 Plus. Ginamit po nila ito sa Touring Car Championships. At noong 2019, sila po ang first Chinese car company na nanalo dito. 2019 din guys, noong magtala sila ng record speed sa Nürburgring. Kapag nakakapagtala ng record speed dito, ay nababalita po yan ng husto sa mundo ng automotive. Mula sa pagiging palpak na car company, ngayon kahilera na po ng Geely ang mga malulupit at sikat na race teams. Ang pinakamalaking planta po nila sa Luxiao, China, ang isa sa mga pinakamalaki at pinaka-high-tech na car company sa buong mundo. Sila po ay may kakayanang gumawa ng 3 modelo ng kotse sa isang assembly line lang. Nabihira niyong makikita ang ginagawa sa ibang car companies.